Wala ba talagang susupalpal dito mga kababayan dyan sa Malacanang press corps? Dahil kung ano-ano ang pinagsasabi mga kababayan eh. Akalain nyo. Kung gaano ka-ridiculous mga kababayan ang sinabi ni Bangag na magpapalipad siya ng racket. Ganon din explanation ni Claire Castro. Ganon din ka-ridiculous mga kababayan ang explanation ni Claire Castro kung bakit magpapalipad ito ng racket sa kalawakan ang animal na yan. Common sense lang daw mga kababayan eh. Sabi niya, common sense lang daw ang dahilan kung bakit magpapalipad ng racket si BBM. Simbolo daw ito ng kaunlaran mga kababayan. Visit habang bibigay siya ng ayuda. Visit talaga no? Ang rason ni Bangag mga kababayan na magpalipad siya ng racket next year ay simbolo daw ng kaunlaran. May maunlad na bang kaliwat kanan ang pagbibigay ng ayuda mga kababayan? May dagdag pa siya. Sa mga tumataas daw ang kilay mga kababayan ay ibaba nyo na. Huwag daw kayong maging balakid sa pangarap ni BBM na magpalipad ng racket. At ang nakakatawa mga kababayan, mas nakakatawa, yung media, nilunok lang mga kababayan eh. Nilunok lang kung ano ang sinasabi ng ICC na ito. Impactang Claire Castro, sabi ni Amy. Ano oras niyo po? Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. Hindi pa nga niya natapos ang subway. Rocket ng iniisip ng Bangag. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? True! Ano ang main purpose? Wala talaga tayong nakikitang benepisyo mga kababayan. Para ke? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Impacta talaga na umisit. Ikaw na tumaas ang kilay oh. Ano ba to? Mga siraulo na ba ito mga kababayan? Nagtatanong na lang tayo ha. Walang mga sentido komon. Itong nasa gobyerno ngayon. Ang iingat natin at ang iakyat natin at Ang racket. ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Naisin buisit. Para lang yung bata mga kababayan na nagpapalipad ng quitis. Ngayon nag-upgrade na si Bangag dahil presidente na siya. Andyan na sa kanya ang pera mga kababayan. Para lang yung nagpalipad ng quitis. Tapos nag-upgrade na ngayon, racket na. Naisin daw ng Bangag ha? Ano bang inuuna ninyo? Naisin ng presidente o naisin ng mga tao? Ugas! Para sa bansa at para sa taong bayan. Ano naisin dyan? Sa racket na yan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo. Huwag kayong magsilbing balakid sa pangarap na racket ni Bangag. Ano? Wisit, paano kami hindi magiging balakid? Nag-aaksaya kayo ng pera. Utang na kayo ng utang. Tapos magdagdag pa kayo ng utang para sa racket na walang silbi. Eto mga kababayan, no, sa tingin natin talagang totohanin yan ni Bangag mga kababayan dahil entertainment yan sa kanya eh. Gusto niyang malagay sa libro na kauna-unahang Bangag na presidente na nagpalipad ng racket. Para ke? Pag-asenso ng ating bansa. Simbolo ng pag-asenso ng ating bansa at papikit-pikit ang visit oh. Simbolo ba yan ng pag-asenso ng ating bansa? Ang flagship project nga ng gobyernong BBM na ito is ayuda? Contradicting ang pinagsasabi nito mga kababayan no? May mga isip ba to? Isip pa Ang sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom. Nag-aayuda pa nga sila. Ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nagsabi po niyan? Kami! Lahat! Sinong nagsabi niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Lahat ng tao nagsabi niyan, ungas. Ganyan sila ka-dissociate mga kababayan sa reality. Hindi niya nalalaman yan? Tingnan nyo! Ang lagi natin sinasabi, kapag ito si Claire Castro ang mga kababayan, magsasalita, which is, siya ang refleksyon ng Malacanang mga kababayan na dahil tagapagsalita ng Palasyo Malacanang. At ito ang pinapakita nila, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pinapakita nila mga kababayan na napakaganda na ng bansang ito. Asenso na tayo. Samantalang ang realidad mga kababayan, kabaliktaran. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo, Visit? Bakit? Wala ba kami mga utak? Na kung ano na lang ang sasabihin ng Bangag na presidente, papaniwalaan na lang namin samantalang iba ang aming nakikita sa realidad. at nakikita po nila ang lahat ng programa. Visit, ayuda nga.
Yan nga, Claire Castro. Yan nga. Paano yan magiging simbolo ng kaunlaran kung ang programa ng presidente is ayuda? Magkano nga daw ang gastos, mga kababayan, sa racket? 17 billion dollars? Times 60 mo pa yan? 61, 62? Oh, dollars. Daig mo pa si Elon Musk. Mabuti pa si Elon Musk, mga kababayan, dahil ninegosyo niya ang racket. Si BBM parang pinalipad lang. Gagawa daw ng portal, mga kababayan, sa Kalawakan. Anong gagawin mo sa Kalawakan, Bangan? Meron ka kakausapin long mga alien mo na mga kokey? Ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa Sa mga alien! pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy ang kabangag visit talaga, no? And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung Oo. ano po yung gains na makukuha yan. ng Pilipinas? Yan talaga ang makukuha ng Pilipinas. Utang, mga kababayan ng ina nyo. Utang ang makukuha ng Pilipinas sa racket na yan. Sa paglo-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Parte na pag-asenso. Puro mga simbolo-simbolo, mga kababayan, no? Wala talaga. Diyan na lang natin marirealize, mga kababayan, kung anong utak ang mayroon itong namumuno sa atin ngayon. Itong sinungaling na to, alam niya, mga kababayan, no, walang gains ng racket na yan. Pero, nag-iisip siya kung paano magsinungaling at paano ipalusot ang kabangagan ng kanyang amo. Common. Pinaganyan pa, oh. Pitik-pitik pa. Sa common sense. Common sense, visit. May pa common sense pa ikaw. Kayo nga ang mga walang common sense. Yan, ipipilit talaga yan ni Bangag, mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na parang na-challenge siya na maliitin niyo ako na hindi ako makapagpalipad ng racket. Ipapalipad ko talaga yan. Mauuna pa yan, mga kababayan, kaysa sa mga tulay. Siguro, posible ngang bawas-bawasan niya ang kanyang pamimigay ng ayuda dahil mag-iipon yan sa racket. Wisit. Ay, sisi ka. Impactang. Kaso sabi ni Amy. Tama natin ang unang panluloko. Oh, Kasi dito hindi tayo, naman ha? daw yun SONA eh. Mm. Yun daw ay Exactly, mga kababayan, ang sinasabi ni Ka Eric. Panloloko. SOBA, State of State of Bangag Address. Buladas Address. Buladas pala. Pwede rin soba, State of Bangag Address. May sabi ding SODA, State Soda. of Discarte Address. Oh, So wala nang State of Kadaldalan Address. people, majority of the Filipino people, mga kababayan, Ma'am Lorraine, are no longer taking seriously si Marcos. Pinagtatawanan, kung ano-anong memes ang sinasabi sa kayo. May SOMA pa, ha? State SOMA. of Mastermind Address. May SOMA, may SODA, State of Maleta Address. may SOBA, State of Buladas Address. Pero meron ding nagsabi, ma'am, na SONA, State of No Achievement or No Accomplishment Oh, Address. yan. Anyway, All talk, mga kababayan. ang una, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na kahindik-hindik na panggagago ni Marcos, pardon for the term, mga kababayan, pero wala na kaming ibang maisip ni Ma'am Lorraine na termino eh. Ang gagago talaga. Yung sinasabi niya na malapit nang isampa ang mga patong-patong na kaso kay O ngayon, kinalimutan na, mga kababayan. Walang follow-up. Lahat ng pinagsasabi niya sa SONA ngayon, mga kababayan, wala, kinalimutan. Wala na lang sa racket dahil common sense lang daw. Mukhang yun ang matutuloy pa. speaker. Kahit pangalan ng pinsan niya, hindi niya mabanggit, Tapos, drama effect, Alam mong pinagpraktisan niya. Masakit ito sa akin, tarantado. At pero ngayong tarantado. hapon, mga kababayan, nagpalabas ng utos ang ombudsman. Hindi mo na isasampa sa korte. Ay, Hininga nako. mo ng kaso. Tingnan nyo. Preliminary investigation, 15 days ang Utragis. Puro investigasyon, mga kababayan. 1 year na ang nagdaan. Investigasyon pa rin. grace period para mag-counter affidavit si Martin Romualdez. Umaldas. And additional 10 days granted for rebuttal affidavit, and then another 15 to 30 days para i-resolve ang kasong ito. Ma'am, ito ay lantarang katarantaduhan at kagaguhan na pinalakpakan ng mga kawatan at mga buayang politiko sa loob ng Kongreso. Ang opening statement na ito ni Marcos Jr. Your reaction, please. Mga tarantado. Well, you know what, Eric, mga kababayan, yung buong speech na yon, Crash. alam natin na nagsisinungaling Piece siya. of Wala shit. siyang sinasabing totoo. Alam ni Marcos at yung team niyang mga baliw
na Totoo nga, no? Oh, kasing baliw talaga mga kababayan ni Marcos ang mga tauhan niya. Mag-isip ha. Tingnan niyo na lang mga kababayan, out of this world. Talagang literal na out of this world dahil pupunta na sa kalawakan. alam natin na nagsisinungaling sila. Alam natin na alam nila na nagsisinungaling sila. Tapos alam din nila na alam natin na Alam ng lahat na nagsisinungaling sila tapos barefaced liar mga kababayan. Talagang parang tripping ng mga adik. No? alam nila na Tripping ng mga adik. nagsisinungaling sila, pero lantaran yung pagsisinungaling ni Marcos, no? So, yung assessment ko dyan sa SONA na yan is that it's survival. Survival method na ang tingin ko ang paniniwala ang strategy nila dito is that 90% of yung success nila is survival. Basta patagalin lang nila ng patagalin hanggang umabot sa 2028 pag Tingin na natin na mayroon pa yung plano mga kababayan na isabotahe yung eleksyon. tapos lahat ng kabalastugan na pwede nilang gagawin nila pagkatapos para patagalin pa yung sarili sa pwesto, no? So, alam na nila na lantarang kasinungalingan yung pinagagawa ni Marcos kahapon sa SONA. It was I agree with, I saw the video of Bing Wanson and I agree with her. It's the worst SONA that I've ever heard in my whole life. And para siyang report ng hindi nga undersecretary level to Parang ang baba talaga ng level ng reporting niya, no? So, Nonsense. at saka para lang may masabi. Mema. Para lang meron siyang ma-report, no? Tsaka yung mag-opening lines ka na ganon, ang hirap kasi, no, Eric, no? Negative 27. Yup. Ibig sabihin, the Filipino people have already made up their minds and they know who you are and what you've done and what you're up to. So, what could have saved him sana, no? If he had said that, I am sorry that this has happened and I will open down. myself up to an investigation, that sort of thing, no? But he's fully incapable of that, as we all know, and the people around him. Eto na lang, no. Siguro bibilib na lang tayo kay Marcos mga kababayan. Sige, bigay na lang natin sa kanyang racket. Pero itali niya ang sarili niya mga kababayan habang lumilipad ng racket. One way trip. Saludo, bigyan ka pa namin ng ng rebulto. Yan ang pinakabayani na ginawa mo o gagawin mo sa buong buhay mo. Itali mo ang sarili mo sa racket nga. Isali mo na rin yung mga pumasok kayo lahat. Sina Lisa, sina Claririn Castro, sina Boying Rimulya, lahat. Isa-isa kayo ng racket. Di baling magkautang-utang kami. Basta sumakay lang kayo one way. Are just as power hungry as he is, and they also have the same belief that they are entitled to power and that they don't need to serve the Filipino people. Kasi yung mga list of accomplishments niya, sarap isampal sa mukha nila. Kasi it's not accomplishment ba yun? Like for instance, yung bigas, di ba? Diyos ko Lord, Tapos magliyabang pa mga kababayan na simbolo ng kaunlaran. Nagbibigay ng bigas mga kababayan na nabawasan pa nga, 10 kilos na lang. 20 pesos. Yan pa rin yung sinasabi niya, di ba, na something, how many million? 8 million families yung plano Hindi niya. naman totoo yun. 2.5 million families, di ba? Sabihin na natin, bigyan natin siyang benefit of the doubt kahit alam natin nagsisinungaling siya na Liar. 2.5 million families ang nabigyan niya nung 20 million niya. Bakit? 2.5 Filipinos lang ba? 2.5 million families lang ba? 'Di ba? Isn't he the president of the entire country? You mean to say hindi niya alam? Akala niya mga kababayan na lahat ng bumoto. Ang nakakatawa, 'di ba? Class E mga kababayan ang nakatanggap. Bagsak pa siya doon sa Class E. Na kailangan ang solusyon niya ay Tinanggap lang ang kanyang ayuda. Tapos minura umabot sa buong bansa. ang At nagba. lahat tayo. Speaking about that aspect, Yeah. ang hunger affectation sa Pilipinas, Yeah. data mismo ng gobyerno, 65 million Filipinos Yeah. ang apektado. That's 58.2% ng Yeah. ating population. So kung binabanggit niya ma'am 2.5 families times 5, that's only around 12 million people. Yeah. Nakita ko ito mama because umabot ito sa barangay namin. Yung bigas niya, yung bagong Pilipinas bigas, 1 month niya lang ginawa. 1 month Wala na. For the show lang mga kababayan. And then tinigil. Arizona. Ngayon wala na, tigil na. So ibig sabihin, diskarte lang yon. Pero tama yung punto mo. Yung affectation ng gutom at kahirapan ng buhay, mismo ang datos ng gobyerno niya ang nagsasabi
58.2% ang self-rated hunger, and more than 4 At maliwanag mga kababayan na pambubudol. Dahil kahit pa sabihin niyang, hindi na lang niya ginawang piso mga kababayan, subsidized naman pala. Dapat nga, libre na lang yung bigas na yan dahil binayaran na yan ng taong bayan eh. Yung 20 na kinolekta nila mga kababayan, malamang kukurakutin pa yan nila. Visit. 59%, almost half of the Filipino people ay pumasok sa poverty line nitong nakaraang 18 months sa ilalim ni Marcos. So baliwala yung kanyang binabanggit, ma'am, na 12 million Filipinos ang Wala talaga. nakinakang sa bigas na isang buwan niya lang ginawa bago ang State of the Nation address pang palubag loob. Yeah. Tsaka talagang, kasi subsidized yung katulad ng sinabi mo, di ba? Subsidized, targeted program Hindi na lang yun. binigay ng Tapos bangag. sandali lang. Hindi nga niya sinabi kung ilan yung gaano katagal niya ginawa at gagawin, Oo. di ba? Therefore, maliwanag itong SONA, itong basura, no? Basura. Na para lang may masabi lang Nonsense. siya. May masabi lang siya. Tsaka para lang may masabi lang talaga. Mema. Kasi pag tinignan niyo yung kanyang mga pinagsasabi, Tingnan niyo mga kababayan, di ba? After that, tapos na ang sona niya. Relax na yan si Bangag. Pero bago nagsona, kung saan-saang mga paaralan nagpunta, mga ayudahan. Ngayon, back to babangag na naman yan. doon, marami doon, no, majority doon, nagawa niya in the last 30 days, 40 days, 50 days, 60 days, ganun lang. Leading up to the SONA, pang SONA lang talaga siya. So, he has made it even exceedingly clear to all of us, if he hasn't yet, no, that he's not fit to lead. Hindi niya kaya, and the only solution right now is for you to step Resign. down because you have already Lumayas ka destroyed dyan, the buisit country. ka, At Bangag. there's so much, at saka hindi niya pinag-usapan yung ekonomiya, 'di ba? Hindi niya pinag-usapan, biro mo 'yun, hindi mo pinag-usapan 'yun. Yun yung hindi niya pinag-usapan yung Pinaka-sentro dapat yun, ma'am, kasi ulat mo yun eh. yeah, Ang kanyang konsepto ng ekonomiya, palimos. yeah. Palimus! AKAP, MAIX, which are band-aid. Tapos, naghanap pang magyabang ang paglalansya ng racket is simbolo ng kaunlaran. Band-aid Yeah. steps. Unlaran mo Hindi mukha nga mo. solution, ma'am, eh. Yeah. Band-aid, pangtapa lang talaga yan. And no country in the history of the world ever developed sa pamamagitan ng palimos at pamumulubi na style. Yun lang ang binanggit niya sa ekonomiya. No, Pero why? yung katotohanan ng ekonomiya, wala. You know why, Eric, mga kababayan? Kasi nga, wala siyang kakayanan, wala siyang executive skills, no? Ang alam lang niya at saka nung team niya ay magmalimos. Kasi ganyan lang naman sila Panluloko, pangungutang mga kababayan, yan lang ang alam. nakaabot sa poder. Hindi katulad nila mga Duterte na nagsilbi talaga sa taong bayan, kaya gumanda yung Davao. Pero tignan mo yung Ilocos, up to now, it's a third-class province. Hindi, fourth Something like that, di ba? class. Pagkatagal na Na nagdadaan. fourth class lang. Ibig Fourth sabihin malayo. class. Correct. No, so, correct. So, hindi, whatever they are, pinapakita nila sa atin ngayon, yan lang talaga yung alam nila. Talagang galaw-galawan na mga korap na politiko. galawang Na kurapot. binibili nila yung mga boto at yung loyalty ninyo. At hindi lang yun. Nanakawin pa kayo. Nanakawan pa tayo habang kinukulimbat. Parang talagang, yun lang talaga yung alam nila. Pero yung infrastructure, Tapos, sila pa may ganang magsabi ng common sense. culture, yung creation of jobs, yung eskwela, education, wala silang alam dyan. Kahit Ay, ma'am, speaking of geopolitics, wala. education, Yeah. I'm speaking of education, binanggit mismo ni Vice President Sara Duterte nang siya ang DepEd Secretary na tinutulak niya kay Marcos na tugunan ang 23,000 backlog of classroom deficiency. Hindi siya Yeah. pinapansin, mga kababayan. So Yeah. hindi niya binanggit yan, binabanggit ni Ma'am Lorraine na wala nga siyang paglalarawan kung anong mga naggawa dito sa Education Commission. Tumama, nagdeklara both Senate and Congress and the education expert ang nagsasabi na matagal na itong 23,000 backlog sa classrooms. Balik Inuna pang racket mga kay kababayan. Marcos ito. Kasi mahirap nakawan, ma'am, at madaling bubukol ang vertical projects. Building Madaling nakawin ang horizontal, mga kalsada, mga flood control, mga dike kasi madali mo siyang dayain. Doon nakatutok ang kanyang last 3 years, but not even sa classroom. Ikaw na mismo nagbanggit ito sa last nating episode na in 1 year, mantakin mo, ang napatayo nilang classroom was around 23 22. classrooms. In 1 year. 22.
Masyado ka generous, ka Eric, 23. Sinabi mo. 22. 22 classroom. Nagulat ang buong Senate Budget Committee. Oh, tapos nasaan na yung budget mga kababayan? Ninakaw. At nang tinatanong na ito kay Angara, hindi nga niya masagot. Ang DPWH hindi makasagot, Ma'am Lorraine. You were right to point that out. Kahit Hindi niya yan binanggit. Kahit si Vince Dizon, nagulat siya nung Oo. hearing, di ba? Nagulat siya mismo, no? So, 22, 2000. Sagot ng DPWH 22, sir. 22 Yeah. class. Yeah. Grabe yan, Mama. tapos yung Eric, no, yung simula ng kanyang speech, no, na yung corruption, di ba? Tapos he said, no, ipinaubaya na natin sa ombudsman as if that should Oo, as if na hindi na kontrolado ang mga ungas. Siya rin na naman ang ombudsman mga kababayan. Siya lang din. make us feel reassured. We all know why that ombudsman became an ombudsman. Talagang Yeah. out of shameless na brasuhan, di ba? And that Ang he's pagdok not, na yun, like Bongbong Marcos, he's also not Bangag. fit, di ba? And Tama. And he is there to do exactly what he's doing now. It's to protect the guiltiest, 'di ba? Alam mo, sayang talaga. Sayang that I also felt the same way with FM Senior, no? Biro mo 20 plus years you were that powerful, pero ang ginawa mo Yan kasi, yan ang idol mga kababayan ng korupsyon. Kung bakit na mayagpag ang korupsyon dito sa Pilipinas at taging kultura. Dahil yang si Marcos Sr. mga kababayan, hindi na panagot. Sana pinakulong yun ni Cory mga kababayan Pinabulok sa kulungan kasama ang kanyang buong pamilya, kasama si Imelda na gustong ikulong ni Pacquiao mga kababayan sa espesyal na selda. Nang sa gayon, makita ng mga politisyan na, hindi tayo mangungurakot dahil natutrouble tayo, ikukulong tayo. Hindi pinapunta pa sa Hawaii, ang ganda pa ng buhay. Yan tuloy ang nangyari. Umulit ang anak mga kababayan, Junior, sa pangungurakot, mas malala pa, trilyon na talaga. nakaw ka lang. Nagnakaw ka lang. Ng anak niya. 'Di ba? At ng Kasi torture, no? Ng torture ng mga kalaban, ng pakulong ng mga kalaban sa politika. katulad ng Ang ginagawa ngayon ng anak niya. Yeah. Oo. Inuulit. Tama. Inuulit niya. Ma'am, speaking about that, gusto kitang kuhanan ng reaction diyan sa unang 5 minuto yan, mami. Yeah. Diyan siya nagtalakay na kunwari ay may accomplishment siya na pakulong na natin ang mga kontraktor. Pero ang lumalabas, Stupid. ang Diskaya Kopo lang ang pinagdiskitahan nila sapagkat ang Dahil ang Diskaya mga kababayan, willing na magsalita, di ba? Diskaya na mag-asawa ang major contractor ni Sandro Marcos doon sa Ilocos Norte. At pati dito sa mga ilang diskarte ng mga grupo sa sindikato ni Romualdez. At may listahan ito, mama, may blue book kung ilang kongresista ang kumuha ng pera sa kanila. At utos ni Romualdez, kaya nila pinakulong. Tapos ang pinasanasabi niyang pinakulong na niya, ito yung mga tumutol sa flood control at sa corruption. Si former Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Ang sinasabi niya, ma'am, mga kababayan na kinasuhan na, wala pang 2 buwan ginawa ng state witness ni Boying Rimulya, si Alcantara. Nang nagnakaw, inamin niya na 500 million ang ninakaw niya. Nagbalik lang ng 180 million, wala nang kaso. Trilyon ang ninakaw, no? Acquitted na ito, good as acquitted. Dahil state witness na, walang nag-contest. Si Bunuan, 2.8 billion ang ninakaw, according kay Yusek Bernardo, state witness na rin. Hindi na State kulong, witness ang mga magna. kababayan, nagpa-hospital ito, at ngayon state witness na. Nasa Ang aircon, pangatlo, mga si kababayan. Yusek Bernardo. Samantalang Ito si yung mga Senator nagkakita Marcoleta, pera kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. State witness na rin. So walang may nakasuhan talaga. At ang kinasuhan lang nila, pero hindi pa plunder. Hinilot pa talaga. Itong Grab. sa Uswag Party List sa Iloilo Draft lang, no? Visit. na si Jojo Ang. Ito ay second Jojo level Ang. player. Third level player lang nila ito. Hindi ito ang mga mastermind at top level na mga contractors. Pero ang kinaso, ma'am, graft and corruption bailable. Hindi Bailable. plunder. Kaya diskarte talaga panggagago. At ngayon Pangtuugag ng mga gago. Ang sabi ni Miko Clavano, ang Deputy Ombudsman at spokesman ng Ombudsman nila si Boying Rimulya, binibigyan na ng notice of 15 days to answer. At magsabit ng counter affidavit si Martin Romualdez. Sabi ko, what? Akala What ko the- isasampa na ang kaso. Ma'am, 1 taon mahigit na si Romualdez ay sinabi na mismo
ng Investigasyon ICI pa. ni Marcos. Bumalik sa investigasyon. Independent Committee on the Infrastructure na isa siya sa major person of interest. At mahigit isang taon na siya na tinutumbok na isa sa mastermind kasama ni Marcos. Pero ang level ngayon is preliminary investigation. What does it mean? There is still no case filed against Martin Romualdez. And kung tama ang computation ko, ma'am, this will take 90 days bago pa ma-resolve. 3 buwan. Katarantaduhan, kagaguhan talaga ito. Ang statement na ginawa ni Marcos, pinalakpakan pa ng kanya mga buhaya na mga audience kahapon. Then compare it, Eric, to how they did it with Senator Marcoleta and Congressman Mike Defensor. 'Di ba? In a Yes. heartbeat, no? In a heartbeat Yeah. ang bilis, 'di ba? Correct, ma'am. At ma'am, si Senator Jingo Estrada nag-reveal na kinakausap siya 1 week before siya ipakulong. And in a matter of 5 days, sinampan siya ng kaso. 5 days lang, mama, at nakulong na siya ngayon, non-bailable. Pero record-breaking ang kay Marcoleta at kay Mike Defensor. 4 days lang sinabi ni Boying Rimulya, sasampahan namin sila ng kaso na plunder. That was Tuesday or Monday. Pagka Friday, nag-file sila kagad. May partida, ma'am, Sabado-Linggo pa, hindi ka makahabol para sa remedial procedure sa court dahil Sabado-Linggo. Pagka Lunes, papunta sa korte si Mike Defensor at si Marcoleta, inaresto na sila. So, it's less than 3 days. Kay Martin Romualdez, tarantado, putang ina talaga. 1 taon na mahigit. Ngayon, binigyan pa siya ng extension, 15 days, additional 10 days, additional 60 days. Anong tawag dyan? Mapapaputang ina ka talaga sa kagaguhan ng gobyernong ito, Ma'am Lorraine. Ang view ko kasi dito, Eric, talagang long view no. So, sa isang banda, syempre nakakagalit, 'di ba? Katulad ng sinabi mo na mapapamura ka talaga. Pero sa isang banda, resibo 'yun yung ginagawa nila ngayon, no? Because there will be a day of reckoning. I mean, you have to be some special stupid to believe that makakalusot ka dito, 'di ba? Hindi wala nakakalusot sa ganyan, no? Gagawin nila lahat para makalusot sila, pero hindi talaga sila nag-aaral ng kasaysayan kasi ito nga kapangalan na nga niya 'di ba? Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari, 'di ba, Bongbong? 'Di ba ano nangyari? 'Di ba matagal kang nawala dito sa Pilipinas? So ulit 'yon. Sigurado ako doon. May kabayaran lahat ito. Nakakaawa lang talaga ang naiisip ko lang yung Pilipino na nanonood diyan, na ninakawan na nga ang Pilipino. Wala na ngang serbisyo, 'di ba? Wala. Transportation, nagpumipila ka sa MRT, 'di ba? Na tagal-tagal. Pagkatapos makikita mo pa itong si Marcos nagsisinungaling ng hayagan. Tapos ang mga kasama niya doon sa Kongreso, yung mga nagnakaw din sa inyo na nagpapalakpakan sila, 'di ba? Correct. Yan, nakakagalit talaga. Pero May isa pa doon, ma'am, kahapon na nakakagalit, hindi lang siguro napansin. Pero ako napansin ko kahapon ito, ma'am. Nagdeklara siya, sabi niya, yung mga pending, mga tax delinquencies na hindi nabayaran dahil sa hirap ng buhay, magpapalabas tayo ng amnesty on tax payments, including mga corporate taxes. So malalaking oligarko yan, mama, ang makikinabang dyan, kagaya ng nilalusyutan ng mga tax deficient na mga korporasyon na dinadaya ang buwis. Pero may isa siyang line na medyo hindi lang pinansin pero pinalakpakan. Pati ang mga hindi nabayaran na estate taxes ay hindi na natin yan sisingilin. Ma'am, remember, there is a finality of Supreme Court ruling na sila ay sinisingil since 2015 pa ng 203 billion pesos estate taxes. The case has already been or had already been decided by the Supreme Court with finality. Si Marcos Jr. po ang state administrator ng mga ari-arian na naiwan ng kanyang ama, ng kanilang ama. At ang buwis na hindi nila binayaran, mula nang ito ay naiwan na sa kanilang pangangalaga, sinisingil ng gobyerno, 2-3 administrasyong gobyerno nakararaan na 203 billion pesos. At kahapon, ipapardo niya ang sarili niya at pamilya niya na hindi na magbabayad ng estate taxes. Hindi yan napansin kahapon, Ma'am Lorraine.